Anong klaseng tao ang may gawa nito? Halos hindi na sila maitsurahan. At ang mga katawan, aakalain mong ginutay-gutay ng mabaging sa hayop. Ha? Pwede ba yon? Baka naman kakikita mo lang ng ganyan, kaya ka nagugulag ng ganyan. Hindi ma'am, ikaw po mismo ang tumingin. Sinabi rin dito inubos ang kanilang dugo at mga lamang loob. Patingin nga. Shucks. Mas matagal nga ako sa'yo ng 2 taon pero ngayon lang din ako nakakita ng ganito, Sir Mark. Sigurado bang iisang tao lang ang may gawa nito? Yes ma'am, Juris. May mga witness reports at kapansin-pansin din naman ang estilo ng serial killer. Hindi ko lang akalaan na may ganito pala sa Pinas. Mukhang ito ng pinakamadalang kaso na i-handle ko so far. Ready ka ba para dito, sir? Oo naman ma'am. Hindi ko ito aatrasan. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Hindi pwedeng may mabiktima pa ang ganyan kahayop na mamamatay tao. Hindi kaya marami ang gumawa niyan? Pwede. Pwede mga terorista, mga kanibal o kaya naman mga kulto. Kung sa bagay, dapat nating tingnan ang lahat ng pwedeng gumawa nito. Kulang pa ang nilalaman ng mga papel na to eh. At doon papasok ang trabaho natin, sir. Ang ikinatatakot ko lang. Paano kinakatakot? Ikaw, Ma'am Juris? May kakatakutan ka ba? Ikaw nga ang pinakamagaling sa mga bagong investigador? Iba kasi ang kutob ko sa kasong to, sir. Baka nagbalik sila. Sino? Hindi ko alam kung maniniwala kay. Pero sabi mo pa rin, ma'am. Baka makatulong ito sa pag-iimbestiga natin. Baka kasi aswang ang gumawa. Aswang? Ikaw, ma'am? Naniniwala ka pa sa mga ganon? Totoo ba ang mga yun? Sana nga. Sana nga hindi sila totoo, sir. Marahil kagaya ni Mark, ay namigla rin kayo nang makarinig ng mga taong naniniwala sa aswang sa modernong panahon. Lalo na't hindi halata sa kanilang propesyon na sila ay naniniwala sa kababalaghan. Pero paano nga kung halimbawa nakakita rin kayo ng litrato ng taong gutay-gutay ang katawan at hindi maitsurahan? Tutulong ba kayo sa pag-iimbestiga nito? Ikomento nyo na ngayon at sabay-sabay nating tuklasin kung ano ba ang kinahinatnan ng investigasyon ni Juris at Mark, kung saan si Mark mismo ang sumulat ng kwento. Magandang araw po sa inyo, Sir Jupiter. Ako po si Mark Villafuerte, isang investigador na 35 anyos na ngayong 2026. At isang dekada na rin ang nakalipas mula nang mangyari ang karanasan kong ito sa isa sa mga unang kasong hinawakan ko. Ito nga ay ang brutal na pagpaslang sa 2 babae sa magkaibang baryo na masusi naming inimbestigahan. Noon nga hindi ako makapaniwalang binanggit ni Juris ang tungkol sa aswang, pero may kakaiba sa tono niya. Kaya kinausap ko siya tungkol doon para na rin sa ikagaganda ng relasyon namin bilang partner sa pag-iimbestiga ng kaso. Sorry ma'am, na-offend ba kita? Pasensya na, hindi ko kasi inakalang naniniwala ka sa mga ganon. Pero ba't nga ba naniniwala ka sa mga aswang? Hindi naman kita masisisi. Matagal naman ang pinapabulaanan ng marami ang existence nila. Tsaka, ba't ko pa ikikwento kung hindi ka rin naman naniniwala, sir? Seryoso kasi ang tono mo eh. Ano naman kung ganon? Iniisip kong baka makatulong din ang kwento ng aswang sa investigasyon. Paano kung yung sinasabi mong aswang ay mga taong wala sa sarili na kaya talagang pumaslang na katulad ng samabangis na hayop? Aba, parang hindi ka pagkuhan kung mag-isipan. Pero malabo yan, Mark. Kakaibang kumilos ang lahi nila. At iba-iba din ang uri. Katulad ba ng mga nasa kwentong panakot sa bata at sa mga pelikula? Oo, at hindi lang yon. Sige ma'am, huwag muna nating isipin ang trabaho. Kwentuhan mo na ako para bang magkaibigan lang tayo. Makikinig ako. Gusto rin kitang makilala eh. Pero hindi ko may ipapangako maniniwala na rin ako sa aswang pagkatapos ito ha. Oo, alam ko naman. Pero kung ganoon, simula ngayon wag mo na akong tawaging ma'am. At hindi na rin kita tatawaging sir. Sige ma'am. Juris. Total, hindi rin naman tayo magiging formal once na mag-imbestiga na tayo sa mismong lugar. Kaya nga Pero teka, mas magandang sa labas natin ito pagkwentuhan. Game ka ba sa kape? Sige, sagot ko na. Tara, pag-usapan na din natin kung paano natin sisimulan ang investigasyon pagkatapos mong magkwento. Basta siguraduhin mong makikinig ka. Nananapak ako ng kaibigan, Mark. Binabalaan lang kita bilang gusto mong makipagkaibigan. Kaya ko namang sumalag. Napatawa ko saglit si Juris bago niya alalahanin ang karanasan niya sa nilalang na nagbigay sa kanya ng takot. At hating gabi nga noon nang kami ay magkwentuhan sa isang kapihan.
Talaga bang naniniwala ka sa mga aswang? Simula pa nung bata ka, Juris? Ang totoo niyan, Mark, may tiyahin akong albularyo. Saksi ako sa kung paano niya nilalabanan ng mga aswang. Pero kahit na may alam sa kababalagan ng pamilya namin, takot pa rin ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang kung hindi mo kaya ikwento, Juris. Hindi kita pipilitin. Hindi, Mark. Nagpapasalamat nga ako na handa ka talaga makinig. At ngayon ko lang to kikwento sa iba. Kaya siguro ay paraan na rin to para maibasan yung takot ko kahit papano. Basta, huwag mong gawin ito dahil sa pinipressure kita, ha? Oo naman. Magsabi ka lang kung handa ka na. Eto na nga. Bata pa kasi kami noon. May ate ako na 1 taon lang ang tanda sa akin. Doon pa kami nakatira noon sa bahay ng tiya ko, sa liblib na baryo. Talamak talagang aswang doon. Marami kaming nakikita na may itim at mababilis na mga taong parang hayop. Balbon, matutulis ang kuko, at mahahaba ang dila. Bawal dong lumabas paggabi. Pero kampante kami dahil albularyo naman si Auntie Ligaya. Ano nangyari? Ayun, pasaway talagang ate ko kaya laging sumasakit ang ulo ng nanay ko nun eh. May isang gabi, isinama niya ako sa labas para tingnan yung lumiliwanag na puno. Lumiliwanag na puno? Oo, Mark. Yung pinalilibutan ng mga alitap-tap. Oo, tapos? Binalaan na kami ni Auntie Ligaya. Ganito pa ang pagkakasabi. Hindi kayo pwedeng lumabas ngayong gabi na hindi ako kasama. Kahit sino man sa inyo. Malakas ang puwersa ng aswang lalo na ngayon. Hindi kakayanin ng mga pangontrang binigay ko sa inyo. Masyadong delikado. Huwag na huwag kayong lalabas. Ganun ang pagkakasabi niya. Pero hindi naman nagpatinag ang ate ko. Hindi ko rin siya napigilan na para pang may kakaiba siyang enerhiya noon na hindi ko agad napaliwanag. At doon nyo nakita ang aswang? Hindi lang yun, Mark. Ha? Dumating kami sa punong pinaliligiran ng alitap-tap. Pero lumakas ang hangin. Dumilim ang paligid. Kamalas-malasang namatay din yung flashlight namin. At doon na nagsimulang sumangsang ang paligid. Narinig na rin namin yung kakaibang ungol. Hanggang sa... Anong nangyari? Hanggang sa hindi ko na malayang nakuha na ng aswang yung ate ko. Mabilis siyang nilapa sa mismong harap ko. Kitang-kita kong mapupulang mata at naglalaway na bunganga ng aswang. Nung sandaling muling mabuhay yung flashlight, hindi na nakainig pang ate ko at agad na nawala ng malay. Ganon kabilis? Oo. Mabuti na lang at hinahanap na pala kami ni na Auntie Ligaya. Napaupo na ako sa lupa noon. Nanginginig sa takot. Susunggaban na sana ako ng aswang nang biglang marinig kong boses ng tiya ko. Demonyo ka! Lumayon mo ang mga pamangkin ko! Sinusumpa ko sa Diyos ng liwanag! Mamatay ka na! May parang usok na lumabas noon at biglang nawala ang aswang. Pero huli ng lahat, patay na yung kapatid ko. Nag-iyakan kami noon. Sinisisi ko ang sarili ko. Wala akong nagawa at habang buhay ko yung dadalhin. Sorry, Joris. Hindi ko na pala dapat ito tinanong. Pero hindi mo dapat sisinan ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Huwag kang mag-alala, Mark. Napagtanto ko na rin naman yun habang lumalaki ako. Meron din kasing paliwanag ang tiya ko na. Walang may gusto ng nangyari. Pero ang punot dulo ng lahat ay ang aswang. Matagal na pala niyang nilalaso ng isip ng bata. Tila pinasa ilalim niya ito sa matinding hipnotismo. Kaya ganon ang nangyari. Kaya rin ang aswang ganon? Oo. Tulad nga ng sabi ko sa iyo kanina, kakaiba ang lahi nila at may iba-iba ring uri. May iba-iba silang kakayahan. Pero alam ko namang hindi mo to paniniwalaan. Joris naman, pwede kang hindi ako maniwala. Pero sa pagkakakwento mo pa lang, alam kong malalim ang pinanggalingan ng takot mo. Nire-respeto ko yun at dinadamayan kita. Ha? Siyempre, marunong din naman ako makiramdam. Salamat, Mark. Pero anong nangyari dun sa aswang? Napuksa yun ni Auntie. Pagkatapos nung lumipat na kami ng bahay, yun na yung huling alaala ko sa aswang. Ang alam ko kasi may grupo si Auntie Ligaya na kasama niyang pumaslang sa mga natitirang lahi ng aswang. Kaya nga gano'n na lang yung reaction ko nung makita ko yung mga pictures kanina. Kaya nasabi mong nagbalik sila? Tama. Kaya kinabahan din ako eh. Hindi pa rin naman nawawala yung takot ko. Naging trauma na siya. Lalo na sa harap ko mismo pinaslang si ate. Kung tutuusin nga, pwedeng ako yung malagay sa sitwasyon na yun eh. Pero ipagpasalamat mo na lang na hindi ikaw. Malay mo, may ibang plano si Lord para sa'yo. Yun na lang din ang nasa isip ko. Pero habang buhay ko na sigurong dadali ng takot. Mahalaga din naman yun, lalo na sa trabaho natin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kako, hindi pwedeng wala tayong takot. Kailangan nating maging maingat sa mga bagay-bagay.
Sa totoo lang, ang takot ko nabibigay sa akin ng lakas at talino na mag-imbestiga. Mas cautious ako at mas nag-iisip ng kritikal. Kaya pala. Kung sa bagay may point ka rin naman talaga. Maging ako rin naman ay may kinatatakutan din. Pero hinihiling ko pa rin na hindi aswang ang makaengkwentro natin. Hindi ko alam kung malalagpasan ko na bang takot ko. O baka mataranta na lang ako. Sana nga, Juris. Pero pag nagkataon, kasama mo naman ako. Sabay nating haharapin kahit sino o ano pa yan. Partners tayo eh. Talaga ba? Naniniwala ka na? Baliw, syempre naman. Promise, hindi kita pinagdududahan. Pero ayaw ko pa rin makakita ng aswang. Diyos ko, Lord. Thank you, Mark, ha? Ha? Ako nga ang dapat magpasalamat kasi pinagkatiwalaan mo ako. At least, mas nakilala natin ang isa't isa. Akala ko kasi baguhan ka lang na walang alam eh. May laman din pala ang utak mo. Grabe ka naman sa akin. Ikaw nga akala ko mataray at matapang eh. Sus, ang bait-bait ko kaya. Sino ang may sabi? Anong sabi mo? Ha? Wala. Mabuti pa tanuhin na natin ang investigasyon. Oo, sige. Pero sandali lang. PCR lang ako. Medyo napadami yata yung luha ko. Pasensya na. Hindi ko napigilan eh. Ano ka ba? Walang kaso yun. Hindi ka naman robot eh. Sige na, hihintayin kita. Ang sandaling pagbanyo ni Juris ay nagsilbing oras na rin ng paghinga sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala sa pinagdaanan niya. Kaya bahagya kong kinabahan, lalo na't hindi pa talaga alam kung ano ang kalaman. Pagbalik ni Juris, agad naming pinagplanuhan ang gagawin. Juris, hindi naman sa gusto ko pang dagdagan ng takot mo. Ano yan, Mark? Tungkol dun sa in-open up mo, yung sa aswang, mas maigi na yon ang level ng threat na i-consider natin para rito. Code red na ito sa klase. Oo, Mark. Tama ka. Dapat ganyan nga ang approach. Alam mo, parang hindi ka naman pala baguhan. Gaya lang inaakala ko. Hindi, wala pa rin talaga akong masyadong alam. Kaya nga, hayaan ko na munang mauna ka mag-isip ng strategy. Alam ko namang meron ka nang nakahanda dyan. Strategy? Wala naman akong ibang naiisip, Mark. Kundi lapitan mismo mga kamag-anak ng biktima. Yung basic lang. Searching sa crime scene. In disguise, syempre. Sisimple lang tayong humanap ng mga leads. From there, mas malalaman natin yung motibo na gumawa nito. Some patterns and timelines. Mark, narinig mo ba lahat? Ha? Sabi ko kung narinig mo. Bigla ka natulala eh. Naantok ka na ba? Hindi. Sorry ha. Namangha lang ako. Ha? Yun lang naman ang common. Basta, iba yung pagpaplano mo. Kitang-kita ko na kung bakit sinasabi nilang magaling ka. Nga pala, may nakalimutan ako. Ano yun? Dahil nga aswang ang ini-expect natin, maybe makukonfirm ko to if substantial yung leads at mga ebidensya makukuha natin. Tapos, sa maniwala ka sa hindi, kakailanganin natin ang tulong ng albularyo pag nagkataon. Tatawagan kong auntie Ligaya ko kung kailan man kailangan. Teka, bakit hindi natin kumpirmahin na mula sa kanya? Ano ibig mo sabihin? Kumbaga, ipadala natin sa kanya yung mga pictures. Tapos base sa degree ng attacks, baka masabi niya kung gawa ba ito ng aswang o hindi. Mahirap kasi siyang hagilapin, Mark eh. Isipin mo na kapag tinatawagan siya para bang may tamang oras lang. Hindi ko maintindihan. Basta, misteryoso rin yung mga ganung bagay. Basta, mahirap siyang tawagan maliban kung ramdam niyang tatawagan na siya. Minsan, pag may kailangan kami, sinasadya talaga siya dun sa liblib. Ganun pala. Oo, pero susubukan ko rin. Pero bukas na lang. Malabo na yung ngayong gabi. Sige, Joris. Sana maramdaman niyang tatawagan siya. Sana nga. Pero may isa pa pala akong iniisip. Ano yun? Yung lugar. I mean, paano natin pupuntahan? Magbabalikan tayo o mag-i-stay sa malapit na hotel doon? Sa tingin mo? Hindi ko pa pala nasasabi. Ang alin? Na doon ako nakatira. Ha? Saan doon? Ibig kong sabihin yung baryo namin ay kalapit lang ng mga nasabing baryo. At sakto, magpipiesta doon at bala ko sanang umuwi ng maaga. Gagamitin ko ang oras para mag-imbestiga. Ikaw ba? Gusto mong sumama? Alangan namang iwan kita mag-isa. Sigurado ka bang hindi mo ko kakailanganin? Siyempre kailangan. Ikaw yung may mas alam eh. Kaya nga. Kaya hindi mo na dapat tinatanong yan. Sige, pasensya na. Ba't ka nagpapasensya? Wala. Mukha yatang na-offenda naman kita. Hindi pasensya na. Ganito talaga yung tono ko minsan kapag seryoso. Pansin ko nga. Pero yun na yung plano. Magtitigil tayo sa inyo at saka mag-iimbestiga sa mga kalapit baryo. Teka, hindi mo pa naisip na tanungin yung mga magulang mo? O hindi ka ba nila nasabihan tungkol sa ganun ng balita? Kasi for sure, kumalat yan sa baryo niyo kung talagang magkalapit lang. Oo nga no.
Pero hindi pa kami nakakatawagan. Wala nung mangyari ang unang krimen. Siguro doon na natin mismo malalaman kung talagang may alam sila. Tsaka tatay ko lang ang nakakausap ko halos dahil bedridden na ang nanay ko. Bigla siyang nanghina nitong mga nakaraan pero ayaw namang magpa-ospital. Ganun ba? Pero ayos lang ba makituloy ako doon? Pwede namang maghanap na lang ako ng pwedeng matuluyan. Ha? Wag na. Ano ka ba? Sayang din sa gastos. May kwarto naman ba akong matutulugan doon? Baka naman itabi mo ako sa iyo. Lagot ka sa akin. Oh? Joke lang. Pero seryoso nga, may kwarto ba? Oo naman. Wala naman akong kapatid saka may kwarto talaga para sa mga bisita. Lalo na't may mga nag-uuwian doon minsan. Pero hindi naman tuwing fiesta. Eh di ayos. Kailan tayo aalis? Bukas na hapon. Mag-aayos pa rin ako ng mga gamit Hindi ko alam kung gaano tayo katagal doon. Pero sa nalalapit na linggo, gaganapin ang fiesta. Hindi ko alam kung mag-i-stay pa tayo pagkatapos noon. Pero need it to as soon as possible. Oo, Mark. Pero wala namang problema sa tagal. Ganun naman talaga. And sakto na rin na may fiesta. Mas makakapag-disguise tayo. Siguro naman dinadayo yun ng ibang baryo, hindi ba? Oo. Marami pa ka na doon. Saka halos 1 linggo din ang tinatagal ng fiesta. Yun naman pala Kasado na. Ano, uwi muna tayo? Oo. Salamat ulit sa pagtitiwala. Salamat din sa kape. At huwag ka mag-alala. Magkaibigan na tayo mula ngayon. Pero iba pa rin pag nasa trabaho na, syempre. Oo. Syempre naman. Ano? Tara, hatid na kita. Sige. Siya nga pala, Sir Jupiter. Bilang only child nga, wala naman akong masyadong sinusuportahan kundi ang sarili ko. May pera din naman ang mga magulang ko, kaya wag na ho sana kayong magtaka kung bakit may kotse ako sa kabila ng pagiging baguhan. Pero yun nga, nagpahinga kami ni Juris nung gabi. Nag-ayos ako ng gamit nung umaga at nagkita kami ni Juris sa opisina nung hapon na nakagayak na. Oh, yan na ba ang lahat ng dadalhin mo, Ma'am Juris? Sir Mark. Ano, tara na ba? Ayos na ba yung mga files and records na hawak mo? Oo, nakaayos na. Ikaw ba? Nga pala. Hindi ko matawagan si Auntie Ligaya. Sige. Saka na lang. At kung ayos naman na pala lahat, di tara na. Ilang oras pa na yung biyahe? Nasa 3 oras siguro. Basta gabi na yung dating natin. Pala, may ilang areas na madilim yung dadaanan, ha? Sige. Tara. Ilang oras na ang nakalipas mula nang paandarin ko ang kotse. Nasa madilim na bahagi na kami ng daan. Malamlam ang ilaw ng magkakalayong streetlights. Indikasyon yun na malapit na kami sa baryo namin. Ang kaso nga lang ilang sandali pa, biglang namatay ang makina ng sasakyan. Ano nangyari, Mark? Ba't nagkaganon? Hindi ko rin alam Teka, flashlightan mo nga ako sa may bumper. May i-check lang ako. Sige. Ay, ano yun? Anong ano yun? May sumisitsir, hindi mo ba naririnig? Ha? Nasaan? Tingnan mo. Tumahimik ka lang. Oo nga no. Sino yan? Alerto, Mark. Nasa liblib tayo. Kaso, paano kung hindi sino? Ha? Baka ang dapat tanong ano yan? Baka yan na yung aswang, Mark. Teka, hindi yan Juris. Huwag kang matakot. Huwag mo na lang pansinin. Mawawala rin yan. Baka naman kaaway lang na sumasakit. Sana nga, Mark, pero kinakabahan ako dito Parang masamang signos. Masamang signos? Oo. Baka may masamang mangyari. Huwag naman po sana, Lord. Hindi. Wala yan. Kalma lang. Tutukan mo na lang ako. Malapit ko na itong maayos, Wala na rin naman yung tunog, Sige. Halika. Pasok na tayo ulit. Lord, paganahin mo na po please. Umandar ka na. Yan. Gumana na. Di ba? Makakauwi tayo, Juris. Huwag mo nang isipin yung kanina. Wala lang yun. Sana nga, Mark. Tsaka huwag mo na rin ipaalala. Tara na, dumiretso ka na. Oo, huwag ka mag-alala. Malapit na rin tayo. Hindi pa naman malalim ang gabi nang dumating kami sa baryo. Pero hindi kami masyado nakapag-usap kasama si tatay. Agad kaming nagpahinga ni Juris dahil may kakaibang pagod na dinulot ang biyahe namin. Kinabukasan, saka lang kami nakipagkumustahan noong nag-aalmusal na.
Ikaw talaga, Mark. Hindi ka malang nagpasabi. Mapapaaga pala yung uwi mo. At hindi mo rin sinabing may isasama ka palang babae. Kailan ka ba nagkaroon ng kasintahan, ha? Ay, ano ka ba? Kasama ko lang sa trabaho si Juris. Saka biglaan din kasi dahil sa krimen na nangyayari sa mga kalapit na baryo natin eh. Ha, mga krimen. Opo, isa rin po akong investigador katulad ng anak nyo. At tatapatin ko na ho kayo, Mang Edwin. Edwin. Ayos lang ba, Mark? Sige, Juris. Ano yun, Juris? Gusto ko lang pong malaman. Total ngayon lang po ulit kayo nagkita ni Mark. At hindi rin kayo nagkatawagan itong mga nakaraang 2 linggo. Gusto ko lang kung alamin kung may usap-usapan ho ba tungkol sa nangyaring karahasan. May mga chismis ba na kumakalat tay? O mga kahinalang tao na napag-uusapan? Sa totoo lang, hindi masyado maingay ang isyo na yan. Kung baga, parang wala talagang nakakita ng mismong pangyayari maliban siguro sa pamilya nila. Wala ring may balak na magtanong tungkol doon, kaya walang kumakalat. Pero ang sabi-sabi, hindi raw taga rito ang gumawa nun. Kung baga, dayo lang may kayang gumawa nun na siguro ay may sira sa utak. Wala ho bang nasasabi kung ito ba ay terorista, kanibal o bahagi ng kulto? Wala talaga eh. Aswang. Anong sabi mo? Aswang baka mo? Naniniwala ka ba riyan, Iha? Anong ibig sabihin nito, anak? Tanong lang po yan tay. At oo, naniniwala po kami. Kinukonsider namin ang lahat ng pwedeng may motibo, anumang uri. May mga naririnig akong ganyan pero binabaliwala ko naman at ng karamihan. Pero sa tingin ko, wala kayong makukuha sa iba. Kahit na yata doon pa mismo sa baryong pinangyarihan, tanging sa pamilya lang ng biktima kayo magkakaroon ng impormasyon. Yang tanong handa ba silang makipagtulungan sa inyo? Ay, siguro naman tay. Para naman ito sa katarungan ng kapamilya nila. At hindi rin naman natin bibiglain. Siya sige. May tiwala naman ako sa galing nyo. Ay sana nga ay mahuli na yung demonyong yan at nang mawala na rin ng takot sa baryo, pagpipista pa naman din. Paanong takot tay? Marami kasing nangangamba na baka ito ng baryo natin ang kasunod base sa pattern ng mga inaataking lugar. Pero wag naman sana. Mahina pa naman ang nanay mo. Kaming bahala tay. Gagawin din po namin ang lahat ng aming makakaya para hindi na umabot pa rito. Oo, lalo na't bukas na magsisimula ang mga ganap ng fiesta. Ay, bago ko pala makalimutan, ipapaalala ko lang na isa ka sa mga hermano, anak. Sa pagkain tayo nakatoka at si Totoy Donato nang nakuha ko. Meron din siyang mga katulong na tiyuhin niya raw na magbabakasyon lang dito. Ray yata yung pangalan niya. Kausapin mo lang siguro mamaya ha. Isama mo na rin si Juris para naman magkamabutihan. Tay, sorry Juris. Huwag kong pasinin niya si tatay. Sadyang palibiro yan eh. Ayos lang. Kako para makapaglibot-libot din siya habang nagtatrabaho. Kailam ko namang mabigat ang kaso. Pero kailangan nyo pa ring huminga. Hindi ba, Iha? Opo. Salamat po sa pag-aalala. Sige tay, kumain na lang muna tayo at baka kung ano-ano pa ang masabi mo. Gaya ng sabi ni Tatay Edwin, naglibot-libot kami papunta sa kung nasaan si Mang Donato at ang tiyuhin nito. Mark, bakit pala kailangan natin kausapin ng mga tagaluto? Kasi kailangan mapag-usapan ng mga putayang ihanda. Dapat maibigay ko sa kanila ang pambili in advance. O kaya naman ay ako mismo ang bumili. Ganon. Marami kasi ang papakainin at halos week long yun eh. Grabe, parang ang gastos naman nun. Oo, ganon talaga. Tradisyon na rin yun eh. Di paano yan? Magiging busy ka pala. Hindi naman, Juris. Alam ko namang trabaho pa rin ang pinunta natin. Saka kaya nga kakausapin natin ang tagaluto eh. Para kumbaga, sila na ang bahala. Huwag kang mag-alala, hindi naman ito magiging abala. Bay, dapat lang, Mark. Bukas na bukas, dapat makapag-imbestiga na tayo kahit paano. Oo, Juris. Gagamitin ko na tong araw na to para sa mga preparations sa fiesta. At teka, yun na yata sila oh. Sa hindi kalayuan, naaninag ko na ang pamilyar na postura at yun nga ay si Mang Donato, Sir Jupiter. Nakilala naman talagang tagaluto sa baryo namin kahit hindi fiesta. Yung kasama niya ang noon ko lang nakita. Nang magkalapit doon na kami nagbatian.
Mang Donato, hindi pa rin talaga nawawala yung iconic mong mga sombrero ah. Ray nga pala. Tito Ray na lang for short. Mark, Hello po. Nice to meet you, Tito Ray. O ano Mang Dato? Ba't parang ang tahimik nyo ah? wala. Ay, masama kasi ang pakiramdam ng pamangking kong yan. At teka, hindi mo ba kami ipapakilala sa maganda mong girlfriend? Kaibigan ko lang ho yan. Si Juris. Hello po, Mang Donato. Tito Ray. Juris. Juris. Bakit po? Wala. Pamilyar lang yung presensya mo sa akin. Ho? Wala. Mark, ano nga palang po tayong ipapaluto mo? Dinuguan, atay, balunan, bupis, sisig. Ay, nako, masarap yun. Parang mga laman loob naman po yata yun. Hindi pwedeng pang piyesta. Hindi rin lahat kumakain nun. Ikaw ho ba Mang Donato? Ano bang dapat nating lutuin? Si Tito ang magsasabi. Mark, hinayaan ako ni Donato kasi hindi siya masyadong makapag-isip. Pero siya pa rin naman ang main cook. Kung gusto mo, kayo na lang mag-isip kung ano bang masarap. Ganun po ba? Sige, mga 3 po tayo sana. Menudo, kaldereta, saka bupis, pwede na. Tapos magprito rin tayo ng manok at lumpia. Pansit tapos mga dessert. Sa huling araw na lang po ng fiesta ako magpapalechon. Wow, masarap nga yun. Maalat. Po? Kay Kako huwag nating alatan. Pero sige, yan ang lulutuin namin. Total, gusto rin ni Juris. Kami na ba ang mabibili o ikaw na? Kung pwede ho sana kayo na. May tiwala naman ako kay Mang Donato. At sa inyo na rin ho na tiyuhin niya. Hindi natin pwedeng bigyan ng mga makikipamiesta. Kaya dapat talaga makabili na kayo. Hindi ho namin kakayanin Bakit? Isang kayo pupunta? Ho? May bibisitahin lang po. Opo. May mga kamag-anak kasi ako sa malapit, kaya mapapasama na rin ho ako kay Mark. Pasensya na po kung hihiramin ko muna siya sa inyo. Walang problema. Oo, pasensya na. Kursos lang. Tama ba yung salitang ginamit ko? Curious po yata. Yun. Pasensya na. Ayos lang ho. Huwag kayo mag-alala. Kami na bahala rito. Mang Donato, ito yung pera Ako na maghahawak yan. Hindi ba, Donato? Opo, Tiyo. Sige po. Ayan po pala ay para lang sa mga karning baboy. Kami na balang bumili nung sa mga piprituhin, saka sa pansit at mga panghimagas. Ayaw mo bang isabay na lang? Hindi na ho. Ililibot ko rin ho sana sa palengke si Juris Tsaka bukas pa rin naman talaga yung lakad namin. Siya, sige. Ba't hindi na lang ho kayo sumabay sa amin? Hindi. Nakakagulat naman ho kayo. Sorry. Ganun lang talaga ako magsalita. Pero hindi na. Maglalakad na lang kami. Iba rin kasi ang bibilhan namin pero salamat na lang ha. Sige po. May pakiusap lang sana kami ni Donato. Ano yun? Wala sanang manunood. Opo? Ano ibig yung sabihin? Sa pagluto namin. Gusto ko kasi yung tahimik lang. Yung walang maingay sa paligid. Seryoso ako sa pagluluto. Kaya kailangan ramdam na ramdam ko. Ho? Ganun ba kapag nagluluto? Oo, base sa personal kong karanasan. Pero anong gusto niyo Mang Donato? Dati naman sa pagkakatanda ko natural lang na may mga nanonood sa inyong magluto. Si Tiyo ang bahala. Di ba? Ano, papayag na ba kayo sa maliit na request ko? Sige po. Sige. Aalis na rin kami. Sige, Mark. Juris. Sige po. Bisibisita na lang din ho ako siguro. Sige. Ba't ganun kasi Mang Donato? Hindi naman siya ganun Talaga ba? Oo, masigla yung kausap Parang tropa ba? Kahit medyo may edad siya sa amin. Baka naman masama nga lang yung pakiramdam. Baka nga, pero hindi Parang, kumbaga, parang takot siya sa chewin niya. Parang ganun yung feels. Bakit naman siya matatakot? Ewan ko. Basta. Pero sa totoo lang, iba rin nga yung presensya ng Tito Ray. Parang maangas at pakialamero. Suspicious siya kung tutuusin. Kaya nga ang weird. Doon pala sa mga ulam saka sa mga pagsingit-singit niya at pananalita, parang laging gigil. Kaso sinabi naman niyang ganun talaga siya magsalita, di ba? Pwede ba yun? Nako, kung may oras lang tayo inimbestigahan din natin yan. Sino kaya yan? Hindi pwede, Mark. May iba tayong dapat atupagin Kaya nga,
Pero may tiwala pa rin naman ako kay Mang Donato. At baka naman, ganun lang talaga yung taong yun. Sana naman hindi niya itakas ang pera, no? Actually, nagtaka nga ako na talagang inabot mo pa tapos inagaw niya bigla. Pero kung ganun ang gagawin niya, talagang huli siya. Parang wala naman sa bokabularyo niya ang magnakaw. Lalo na't seryoso sa pagluluto. Sinabi mo pa, ayaw ka ng audience eh. Diyos ko, Lord. Saan ka naman nakakita ng tagaluto sa fiesta na ayaw ng manunood? Parte na yun ng tradisyon. Di ba? Pero hindi bali na, hayaan na lang natin. Ang mahalaga ay dapat may kainin ng mga tao. Tsaka tayo. Halika na muna sa palengke, doon sa bayan. Tara. Pagkatapos naming mamalengke, agad din naming i-deliver ang mga ipinamili sa kanila. Ginamit namin ang natitirang oras ng araw para maglibot-libot at kinabukasan, maaga kaming lumakad para sa pag-iimbestiga. Una sa mas malayong baryo, itago na lang natin sa pangalang Baryo 1. Dito ba talaga nangyaring krimen? Malapit naman ito sa mga kabahayan ah. Oo. Pero mapuno pa rin at madamo, Mark. Kaya nga iniwan na natin yung kotse dahil hindi na matadaanan. At saka, sa gabi naman nangyari ang krimen dito sa Baryo 1. Kung sa bagay. O ano, may nakita ka na ba mga pwedeng ebidensya? Wala pa eh. Nasuyod na rin kasi itong ng ibang kasamahan. Kaya baka wala na rin tayo masyadong mahanap. Subukan pa rin natin bago natin sadyain yung bahay ng biktima. Oo, sige. Teka, susubukan ko rin. Yun, Mark. Oh? May mga nakakumpul na damuhan. Ano naman makukuha natin dyan? Pwedeng pagtaguan yan. Halika! Bilis! Oo, nandito na. Ano yan? Buksan mo nga. Dahan-dahan na. Baka may bumulagang ahas eh. Sigurado ka bang may nakatago sa damong ito, Juris? Oo, tingnan lang natin. Baka hindi lang nila napansin. Sige na. Oo, sige. Ano yan? Baho! Balat ng tao to ah. Hindi ako pwede magkamali. Lagay mo rito, Mark. Bilis. Damputin mo na. May mga gloves naman tayo eh. Bilis bago pa may makakita. May alcohol at pang-spray. Grabe, paano kayo hindi dito sumimoy? Magaling ang suspect. Tingnan mo, kasyang isang tao sa pinagtaguan niya. Hinukay niya ang lupa. Picturean mo. Ang tanong eh, ba't may balat ng tao rito at ba't kailangang itago? Kaya nga, bakas pa rin ang dugo. Kahit 2 linggo na ang lumipas, no? Wala na magkaroon ng atake rito. Oo, dito siya naunay. Ano kayang dahilan niya? Mas mabuti pa, sadyain na natin yung pamilya ng biktima. Baka mas may maituro sila. Sige, tara. Sa hindi kalayuan, may nananahimik na bahay na parabang walang tao. Marami na sa intel ang nakapagsabing yun nga ang bahay ng biktima. Pagkatapos mag-imbestiga kung saan natagpuan ang bangkay, nagpalit kami ng damit at nagpanggap bilang mga nangangalakal. May mga ilang residente na nakamasid sa amin habang papalapit sa nasabing bahay ng biktima. Pero hindi namin ito pinansin at nagpatuloy na lamang. Plastic! Yero! Bakal! Bakal! Bote! Sirang appliances! Washing machine! Electric fan! Bibilin po namin! Bakal! Bote! Plastic! Yero! Juris, unahan ko na. Oh, sige. Susunod ako. Plastic! Tao po, Nay. Nay, papasukin niyo po kami. Kailangan po namin kayong makausap. Bilisan mo, Mark. Habang wala nakatingin, kailangan natin i-exit ang mga gamit sa likod. Hoy! Sino may sabing lumapit kayo sa bahay? Wala akong ibebentang bakal at bote. Pambihira. Umalis na kayo. Ayaw ko humarap ng mga tao. Tsupi! Nay, parang awan niyo na po. Kakampi niyo kami. Tungkol ito sa anak niyo. Ha? Tutulungan namin kayo. Kumalma ho kayo. Anong anak? Kasama kayo ng mga walang kwentang pulis na yan, ano? Lolokohin niyo lang din kami, ha? Mark, ako na. Itago mo na muna mga ibang gamit. Dalhin mo rito yung mga kailangan pagbalik mo. Ako lang kakausap. Ikaw, isa ka rin ba? Nagpapanggap pa kayo, ha? Umalis na kayo! Wala akong oras makipag-usap sa inyo! Ma'am, hindi niyo po gugustuhin paalisin kami. Ako ho si Juris at yung kasama ko kanina at si Mark. Nakikiusap po kami dahil para ito sa anak niyo. Ipapangako namin makakamit yung hustisya. Iba ho kaming unit ng kapulisan. Nako, pare-parehas lang kayo. Paasahin niyo lang kami.
Pero tingnan mo, ilang linggo na pero wala pa rin nangyari. Ni walang bumalik at parang wala silang balak tingnan ang kaso kahit na pinuntahan ko na sa presinto. Matagal ho talaga, pero kami po ay agad-agarang kumilos. Inuulit ko po, ibahin niyo ho kami sa mga yon. Nirerespeto po namin ang nararamdaman ninyo. Pero utang na loob, ma'am. Mas wala hong mangyayari kung hindi kayo makikipagtulungan. Ano ba kasi talagang kailangan nyo? Ano pa bang dapat naming ibigay? Bakit ba kami ang iniusisan ninyo ha? Kailangan po namin ang buong kooperasyon nyo. Kailangan po naming malaman kung ano ang mga nangyari bago ang krimen. May mga napansin ho ba kayong kakaiba? At nasan kayo ng mangyaring krimen? May mga hinala ho ba kayo o mga nakitang kahina-hinalang tao? Lahat po ng mga tanong na masasagot nyo, makakatulong po sa amin. Maipapangako mo bang hindi ito lalabas? At maliligtas pa rin ang pamilya namin? At totoo bang bibigyan nyo ng hustisya ang anak ko? Oo naman po. Opo, tamang sinabi ni Mark. Trabaho namin mabigay ng katarungan at poprotektahan din namin kayo. Kaya nga ho nag-disguise kami para hindi kami masundan kung sakali. Ngayon, kung makikipagtulungan po kayo, pwede ho bang papasukin nyo kami? Mapagkakatiwalaan nyo kami, ma'am. Buhay din ho namin ay nakasalalay para lamang matulungan kayo. Kaya hindi nyo kami dapat pag-isipan ng masama. Siguraduhin nyo lang ha, dahil iba rin akong magalit. Pero maniniwala ko, gusto ko na ring matahimik ang anak ko. Halika, pasok kayo. Ako lang naman ang tao sa ngayon dahil nasa trabaho ang asawa ko. Nasa pagpasok naman ang iba ko pang mga anak. Lamlam ang bahay ng biktima, Sir Jupiter. At kakaiba rin talaga ang presensya. Lahat ng kilos namin ay dapat maingat dahil kinukuha namin ang tiwala ng nanay ng biktima. Nang maupo kami, doon na nagsimula ang interview. Itago nyo na lang ako sa pangalang Laika. Nanay ako ng biktima, natawagin na lang nating Kayla. 17 anyos pa lang ang dalaga ko nang siya ay paslangin ng sinong mga demonyong yun. Bata pa? Oo, kaya hayop talaga yon. Ma'am Laika, may mga nalaman ho kami pero kailangan ho namin kumpirmahin. Gabi ho pa nang mangyaring patayan? Ang totoo niyan, gabi nang huling lumabas si Kayla sa bahay. Natutulog na kami noon. Magkakatabi kasi kami. Tapos, pa isang beses na naalimpungatan ako at nakita ko siyang lumabas ng kwarto. Tinanong ko siya noon. Sabi ko, Kayla anak, saan ka papunta? Hindi siya sumagot. Pero alam niyo pong lumabas siya? Hindi ko rin naisip. Dahil nasa labas ang banyo namin kaya kako, baka nag-CR lang. Nakatulog na rin naman ako at nagising na lang ako sa isang mainit na haplos. Haplos? Oo. Nang dumilat ako, nakita ko yung mukha ni Kayla na kumikinang. Kumbaga, maliwanag yung mukha niya. Maputi tapos malamig yung hangin nun. Binigkas niya yung salitang mama. Tapos tumulo yung luha niya. Akala ko nun nananaginip ako kasi bigla siyang nawala. Doon ako kinabahan at bumangon. Ma'am, okay lang po. Pause lang ho kayo. Take your time. Hindi naman po kami nagmamadali. Mark, kumuha ka rin ng tubig para kay ma'am. Hindi. Oh, sorry. Naalala ko lang. Kaya ako rin kasi ayaw makipag-usap. Dahil masakit pa rin sa akin kapag naaalala ko. Ayaw ko na mapag-usapan ito. Pero ganun yata talaga kung kailangan. Pasensya na kung medyo nagalit ako kanina. Sana naiintindihan nyo. Opo. Sino ba naman kami para hindi kayo intindihin? Alam ko pong nararamdaman nyo. At pinagdaanan ko yan nung ako'y musmus pa lamang sa kapatid kong pinaslang sa harapan ko. Kaya ma'am, karaman niyo po ako. Grabe rin pala ang nangyari sa'yo, Juris. Opo ma'am. At kahit ako, ayoko na rin pong alalahanin pa. Ito ang tubig, Nay. Salamat. Hinga lang po ha. Salamat. Nasa na ba ako? Yung bumangon ho kayo. Yun, doon ako nataranta. Basta, iba na yung kabog ng dibdib ko. Para kasing may sinyalis na yung pagpapakita ni Kayla. Naghanap kami sa mga kakahuyan. Umaasa pa naman ako noon na buhay siya. Hanggang sa may mga nagsigawan na. May nakitang bangkay na gutay-gutay. At parang nilapastangan. Siyempre, kinakabagot. Okay lang ho ma'am. Hinga po kayo. Nandito po ako sa likod nyo. Kinakabahan na ako noon at nang makita ko, hindi ko na siya mamukhaan. Pero alam kong iyon ang suot niya dahil ako ang nagbigay ng damit na yon. Kayla!
Kayla! Diyos ko! Bakit niyo ho ito ginawa sa akin? Wala naman kaming ginagawang masama. Mababait kaming tao. Wala kaming tinatapagang iba. Bakit kami pa? Bakit ang anak ko pa? Demonyo! Hayop! Walang puso ang gumawa nito! Hindi tao! Sige lang po, ma'am. Ilabas niyo lang po. Mark, kumuha ka pa ng tubig. Sige. Tubig po. Ilang minuto rin na humagulgol ang ginang. Tumahimik lang kami noon ni Juris habang inaalalayan siya. Baka kasi biglang mahimatay. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman yon nangyari. Ilang sandali pa kumalma na rin siya at itutuloy na raw ang interview. Sure po ba kayong itutuloy natin ang interview? Pwede na rin po kayo magpahinga pa saglit. Maghihintay naman po kami, Nay. Hindi. Nandito na lang din naman. Kaya tapusin na natin. Habang may lakas pa ako ng loob na magsabi ng nararamdaman ko sa inyo. Sige po. Salamat po, ma'am, ha? Ano pa bang gusto niyong malaman? Ma'am, balikan po natin yung bago mangyari yung krimen. May mga napapansin ho ba kayong kakaiba kay Kayla noon? O may mga hinala po ba kayo? Sa mga kaibigan niya, mga nakakasalamuha, may nakaaway po ba siya? I don't mean to offend you po, pero boyfriend ho ba? Meron ba siyang boyfriend? Mabait na bata si Kayla, Juris. Alam kong hindi niya kami bibiguin, kaya sigurado akong wala siyang boyfriend. Kung meron man, may tiwala akong hindi siya hahanap ng magpapahamak sa kanya. Okay po. Sa mga kaibigan niya, wala namang kahina-hinala. Mababait ang mga yon at lahat sila dumamay sa amin. Pero may mga kakaiba siyang ikinikilos. Sa inyo ko lang ito sasabihin dahil hindi naman natanong ng iba. Saka, ngayon ko lang din ulit naalala. Ano yun, Nay? Parang mga ilang araw bago dumating ang gabing yon, lagi siyang gabi kung umuwi. Kahit na hanggang 3:00 lang naman ang pasok niya. Malapit lang din naman ang eskwelahan. Tahimik na rin siya noon. Akala ko naman busy lang dahil sa school kasi maraming exams at requirements. Hindi ko na alam na may iba na palang nangyayari. Ano ho kayang nangyayari sa tingin niyo? Hindi ko alam. Sa pakiramdam ko yun. Konektado ron ang pagkawala niya. Minsan kasi doon siya sumusulpot sa kakahuyan. Hindi naman doon ang direksyon ng school. Sa tanghalian kapag umuwi siya, bigla-bigla rin siyang nawawala tapos nanggagaling doon. Binaliwala ko yun. Sana pala tinanong ko siya noon. Ang tanga-tanga ko. Ma'am, wala ho kayong kasalanan doon. Ang nakapagtataka po bakit siya pumupunta ron? At anong kadalaman nito? Ma'am, may napapansin ho ba kayong kakaibang tao na pumunta rito ilang araw bago ang krimen? Sa kakawian, may nakita ho ba kayong kasama ni Kayla? O kaya naman ay kahit anong figura na malapit sa kanya noong mga oras na yun? Wala. Teka, wala akong maalala Teka, isipin ko. Wait. Parang siya lang kasi ang napapansin kong mag-isa Sa katawan niya po, may nagbabago ho ba noong mga panahon na yon? Sugat, pasa o mga bakas ng pagmamalupit? Dahil baka tinatakot siya o tinutorture ng kung sino mang pinupunta niya rin sa kakawian. Wala nanahimik siya noon. Yun ang kakaiba. Medyo maputla nga siya pero wala siyang sinasabi Pumapasok pa rin kasi siya noon. Pero siguro, lagi siyang nanghihina. Ganon. Pero yung mga sugat o pasa, wala. Nangihina? Sige ma'am, alalahanin niyo lang po. Baka may hindi lang po kayo maalala. May yung tao na Wala bang bago sa paningin niyo? Meron ba? Teka. Sige lang po, Nay. No pressure po. May lalaki. Medyo kasing katangkaran mo. Hindi ko maaninag ang mukha. Pero parang matanda na nakita kong bumibili sa may tindahan dyan sa labas. Pero hindi yung taga rito. Nakasombrero rin siyang pula. Pulang sombrero? Kasing tangkad ko? May iba pa po ba? Wala na.
Sige po, Nay. Ayos na po yun. Huwag niyo na hong pilitin. Sapat na ho yung naibigay niyo. Kami na pong bahala mag-imbestiga pa. Hindi lang ho kasi kayong nabiktima. Kaya pagtatagpi-tagpiin lang natin ang mga salaysay niyo para matuntun po ang sospek. Sana nga makuha na yung demonyong yan. Ang pasensya na talaga kayo kanina ha. Nagkamali ako. Iba nga kayo. Iba ang pakiramdam ko sa inyo. Binigyan niyo ako ng pag-asa. Salamat! Wala ho yun, Nay. Huwag yun akong intindihin. Maraming salamat din po. Opo, at nakikiramay po kami, ma'am. Ay, gusto ko na lang sanang makausap ang multo ng anak ko. Kahit na hindi ko alam kung paano. Basta malaman ko lang kung ano talagang nangyari sa kanya. At para na rin matahimik ang kaluluwa niya. Multo? Tingnan ho natin. Kako, tatawagan na lang po namin ulit kayo pag may nalaman kami, ma'am. Pahingi na lang ho ng contact number at baka kailangan namin kayo pag nagkataon. Eto oh. Salamat po ulit, Nay. Ingat po kayo. Kayo rin, kayo rin. Sir Jupiter, kumalma naman si Ma'am Laika nang iwanan namin siya. Ibang-iba sa kung paano niya kami tinanggap. Sa daan pa uwi, papalapit sa bahay, pinag-uusapan namin ang nangyari. Bale sa kabuuan, ano nakuha natin mula kay Ma'am Laika? Alam na nating gabi nangyaring krimen at si Kyla pa lang mismo lumapit sa kamatayan niya. Palaisipan yun. Kaya nga, pati yung mga nangyari sa kanya bago ang kanyang pagkamatay. Hindi pa kumpirmado kung may kaugnayan pero nasabing may kakaiba siyang kilos. Tahimik at nanghihina raw. Oo, ano kaya nangyari? Pero kung nilapitan niya mismong kakawian, hindi kaya kakilala niya ang may gawa nito? Paano kung hinihikayat lang siya lagi? Ikaw ba? Sasama ka sa kakahuyan kung hindi mo kakilala? Kung sa bagay. Pero paano nga kung tinatakot siya o nililin lang? Nang ilang araw? Pwede ba yon? Parang hipnotismo? Hipnotismo? Totoo ba yon? Ang hinala ko talaga tinakot siya Totoo yun, Mark. Pero mahirap ang paniwalaan bilang paraan sa krimen ito. Kailangan pa natin ng pattern. Dapat magkatugma ito sa nangyari sa kabilang baryo. Ang mahalaga, may nalaman din tayong kahinahinalang tao. Nakasombrero at kasing tangkad mo. Oo nga, nakalista na rin naman sa notes natin ang lahat. Bukas ba? Puntahan na rin natin yung isa pa? Oo, para mapag-connect-connect na natin to. Sa ngayon, kumain na muna tayo. May pagkain naman na, no? Oo, sinabihan ko naman si Tay na kumuha ng pagkain. Galing doon sa niluluto ni Mang Donato. Tara, pasok muna tayo. Tay! Nay! Nandito na po kami! Nasaan si Tatay? Walang sumasagot Baka naman lumabas lang. Si Tia ba? Tay! Nay! Bakit, Mark? Ano nangyari? Wala rin siya, Juris. Ha? Paano nangyari yun? Teka, tatawagan ko si Tatay. Nasaan sila? Diyos ko. Kalma! Kumalma ka muna. Baka naman may pinuntahan. Tay! Nay! Diyos ko, nasaan ba kayo? Ba't wala kayong pasabi? Sagutin niyo na, please. Sasagutin yan, Mark. Kalma lang. Sasagot yan. Yan, sumagot na. Tay, nasaan kayo? Anong nangyari? Ba't pati si nanay kasama mo? Anak, nandun, ha? Ano tay? Hindi ko kayo masyadong marinig. Ano yun? Pakiulit. Nasa, may ospital. Daday mo, good. Ha? Hospital? Sugod? Nasa ospital sila? Ano nangyari? Tay, anong nangyari, Tay? Ba't kayo nandyan? Tay! Nak, Tay! Teka, Juris. Pupuntan ko muna sila. Diyan ka lang, wait. Hindi, sasama ako. Tara na, mamaya na tayo kumain. Dali-dali kami ni Juris na pumunta ng ospital. Agad naming hinanap kung saan ang kwarto ng nanay. Nang makita sila, walang malay ang inay. May nakapasak na dextrose pero buhay naman siya. Sa tabi niya ay naroon ang nag-aalalang si Tatay. Tay, anong nangyari? Anong nangyari kay nanay? Ba't siya sinugod? Ba't hindi kayo tumawag? Ayaw ko kasi makaistorbo sa trabaho nyo. Tay naman, ibang usapan naman po kapag emergency. Oo nga po. Pasensya na anak ha, pero maayos naman ang nanay mo. Ano ba kasi talagang nangyari? Anong sinabi ng doktor? Kanina kasi, pagkatapos ko siyang pakainin, namilipit ang tiyan niya. Hindi siya tumigil sa pag-iyak.
hanggang sa manghina siya at mawalan siya ng balay. Kaya ko siya itinakbo ng ospital. Pero normal naman raw sabi ng doktor. Normal? Sumakit ka ang tiyan eh. Hindi ho ba sinabi kung na food poison o kung may sakit siya sa tiyan? Wala naman. Ewan ko ba. Iyan ang sabi ng doktor. Normal daw siya. Ba't ba yan lagi ang findings nila? Nanghihina nga ang inay. Ano bang kinain niya kanina? Yung luto ni Donato ng mga putahe. Dinuguan, bupis at sisig. At wala yung sa usapan ah. Yun ba yung nasa mesa kanina, Juris? Hindi ko napansin. Pero, oo nga, hindi yun ang sinabi ni Mark nung nagkausap sila. Iyo daw ang sabi mo eh. Pero malabo naman yatang food poisoning. Hindi naman papalya yun si Donato. Tsaka dapat pati ako, nakaramdam din ng pananakit ng tiyan, di ba? Pero bakit kaya ibang niluto nila? Mabuti na lang hindi pa tayo kumakain. Baka yung Tito Ray ang nagluto. Pero sinabi naman yung susundin niya ako eh. Ano kayang nangyari? Baka naman bawal sa nanay mo mga pagkain yun. Kaya sumakit ang tiyan niya. Ba't kasi yun pang niluto nila? Kausapin ko nga yung mga yan. Hayaan mo na anak. Wala naman yatang kinalaman dyan ang daramdaman ng nanay mo. Normal naman siya. Oo, tay. Pero kailangan ko pa rin pong alamin kung anong nangyari. Kailan daw makakalabas si nanay? Pagkagising daw ng nanay mo, pwede na siyang umuwi. Sige tay. Kung ganun, kakain muna kami tapos pupunta namin si Mang Donato. Tawag na lang ko kayo kapag uuwi na. Susunduin na namin kayo. Salamat naman at walang nangyaring masama dyan kay inay. Kaya nga. O siya, tatawagan ko na lang kayo. Mag-iingat kayo. Sige po. Sa labas na lang kami kumain ni Juris at pagkatapos pinuntahan namin si Mang Donato. Sinadya namin ang bahay nila sa kabila ng bilin ni Tito Ray na ayaw niyang makita na nagluluto siya. Sakto namang hindi sila nagluluto noon at nakatambay lang sa labas ng bahay si Tito Ray. Tito Ray, si Mang Nato, nasan siya? Kailangan niyo magpaliwanag sa akin. Parang may ginawa kaming masama sa'yo, ha, Bart? Galit ka ba? Hindi naman ho. May kukumpirmahin lang. Nasaan na si Mang Donato? Ay, teka, tatawagin ko. Donato! Ito palang bahay nila. Makaluma ang disenyo. Hindi ko rin matanda na ganito yung Juris. Hindi naman makaluma si Mang Donato. Tsaka bakit may mga down-down at kung ano-anong design na parang pang-Halloween? Parang mangkukulam nga nakatira kung titingnan. Baka marinig ka. Nariyan na sila. Eto! Mang Donato, bakit naman po ibang puta yung niluto nyo? Hindi ba napag-usapan na natin na wag na yung dinuguan at sisig? Bakit yung pa rin ang niluto nyo? Nasaan yung minudo at kaldereta? Ha? Dinuguan at sisig? Hey, wala kaming nilutong ganon. Wala akong nilutong ganon. Hey, dahil nga di ba sinabi mo? Hey, ikaw ba, Donato? Mark, dinuguan, sisig, gusto. Ano yung Mang Donato? Bakit hindi kayo makapagsilita ng maayos? Ano ba nangyayari sa inyo? Tsaka hindi kami pwede magkamali, Tito Ray. Yun ang ibinigay nyo kinatatay. Walang minudo at kaldereta. Ay, merong minudo at kaldereta. At saka pansit at panghimagas. Wala akong alam sa dinuguan at sisig na yan. Eh, basta niluto ko ang sinasabi mo. Eh, hindi ko alam dito kay Donato. Eh, sa totoo lang, wala siya sa ayos. Eh, tahimik siya. At parang may sariling mundo. Kaya hindi ko masyado pinapansin. Ano ho bang nangyari? May sira yata yan sa utak. Hindi naman niyang ganyan nung huli ko siyang nakita sa probinsya. Si Mang Nato? Malabo yan eh. Mang Donato, hindi naman ho ako galit. Gusto ko lang po talaga malaman kung totoo bang niluto niyo yun. At kung bakit niluto niyo pa rin. Gusto ng nakakataas. Siya ang dapat masunod para walang buhay na madamay. Ito ang paghahanda sa pinakamalagang gabi ng piyesta. Po? Anong sinasabi niyo? Ba't ganun, Mark? Tama yata si Tito Ray. Eh, tingnan niyo na. Eh, kung ano-anong sinasabi. Halimaw! Halimaw! Paghahanda sa halimaw! Iniipon ang lahat. Umanda kayo. Mark! Joris! Hindi! Hindi! Tulong! Mang Donato? Ano ho ba yun? Anong nangyayari? Nanghihina siya. Ako na muna bahala dito, Mark Joris. Mang Nato? Joris! Hindi ko rin alam ang nangyayari sa kanya eh. Pero kaya ko na to. Kaya mabuti pa. Ako na lang muna magluluto para sa inyo, ha? Para na rin hindi magkaproblema. Eh, pagpapahingahin ko muna itong pamangkin ko. Papatingnan ko na lang sa pagkatapos na maganap sa piyesta. Sige po, Tito Ray.
Tawagan nyo na lang po kami kapag kailangan nyo ng tulong. Salamat po. Iniwan na muna namin sila na puno ng pagtataka. Naisipan naming bumalik sa ospital para magbantay. Hindi pa nga nagigising si inay at nabanggit namin kay Itay ang nangyari. Tay, si Mang Donato pala talaga ang desisyon na lutuin yung dinuguan na sisig kahit wala naman sa usapan. Bakit daw? Hindi rin po namin alam. Hindi namin siya matandaan. Nung una nangihina. Tapos bigla siyang nawala sa sarili. Nawala sa sarili. Opo, kung ano-anong sinabi niya tungkol sa mga masusunod ang gusto. Buhay na madadamay at halimaw. Ang sabi ng tiyuhin niya, may sira na raw sa utak si Mang Donato. May mga bulong-bulungan nga na may kakaiba raw kay Donato. Bago pa man dumating yung tiyuhin niyang yon, mag-isa kasi sa buhay. Kaya hindi natin alam. Pero tropa natin yung tay. Malay mo, may matinding pinagdadaanan. Kung sa bagay. Pero ba't kasi pinili niyo pa rin siyang tagaluto, tay? Wala namang iba. Saka, yun nga, nagpresenta rin naman yung Ray. Yun naman pala eh. Sana naman umayos na yun si Mang Nato. Nakakaawa rin eh. Sana nga. Maghapon pa kaming nagbantay kay nanay hanggang sa magising ito. Kaya umuwi na rin kami noon. Ginamit ho namin ang gabi para magpahinga, Sir Jupiter. Kinabukasan, umagang-umaga pa lamang ay nag-imbestiga na kami sa pangalawang na biktima sa kalapit na baryo. Kaya nilakad na lamang yun ni Juris at gaya ng sanauna, una naming pinuntahan ang pinangyarihan ng krimen. Magtingin-tingin ka lang dyan. Baka may makita pa tayong valuable. Katulad nung kina Ma'am Laika. Di naman ito kasing sukal nung isang area. Kaso nga lang may kalayuan sa kabahayan. Okay na rin yun. Para walang masyado makapansin sa atin. Wala ah. Walang kakaibang gamit. Mas recent ito eh. Isa tayo sa mga unang magsusuyod. Kaya huwag kang tumigil. May makikita rin tayo rito. Promise. May suspicious ba rito? Puno na niyayakap ng mga bag. Aba, ano to? Juris, halika tingnan mo. May mga bakas ng kamay at paa. Bakas ng pagakyat. Ha? Ano? Diyan sa puno? Oo. Patingin. Oh, bakit Juris? Bakit ka natulala? Mukhang ito na nagkukumpirma na hindi taong may kagagawa nito, Mark. Tingnan mo mga bakas na yan. Parang kalmot. Ha? Oo nga. Hindi yan magagawa ng isang tao, Mark. E di, aswang nga ang salari? Ganun na nga. Pero sino ang aswang na to? May utak siya at halatang may experience. Kailangan ko makontak si Auntie Ligaya. Oo, pero alamin pa rin natin mula sa isa pang kapamilya ng biktima. Baka may malaman din tayong makabuluhan sa kanila. Baka nakita nilang itsura. Oo, puntahan muna natin. Mamaya ako natatawagan si Auntie pagkatapos. Panginoon. Sana naman po'y matuntunan namin ang kampo ng kadiliman na to. Aswang man siya o hindi. Hinanap namin ang sinasabing bahay ng biktima na nananahimik din sa may gilid ng baryo. Noon wala kaming ibang nagamit na pagpanggap kundi ang maging mga researchers. Kumatok kami sa bahay nila na nagmaang-maangan pa. Tao po! Tao po! Magandang araw po. Pwede ho ba kayong maging bagay ng aming research tungkol sa matatanda? Mabilis lang po ito. Wala akong oras, iho. Iha, pasensya na kayo. Hindi naman. Ako na, Mark. Sige. Tay, ang totoo po'y mga investigador kami. Gusto po namin malaman ang iba pang detalye tungkol sa pagkamatay ng inyong asawa. Baka pwedeng papasukan nyo kami para iwas sa mga mata ng mga pwedeng nakamasid sa atin. Pwede po ba kayo makipagtulungan para makamit natin ang katarungang hinihintay ng inyong namayapang asawa? Yun na ba pala? Sige, pasok kayo. Halik kayo. Pasensya na kung medyo magulo Ako lang kasi ngayon ang nandito. Hindi makapaglinis masyado. Ayos lang po. Sino nga kayo ulit? Mark po. Ako naman po si Juris at nag-iimbestiga po kami tungkol sa karumaldumal na patayang naganap rito at sa karatig na baryo. Tawagin niyo na lang akong Jaime. At ang asawa ko sabihin na lang natin na si Gemma. Saan ba ako magsisimula? Siguro po,
Ikwento nyo na lang po mula sa umpisa, yung mga araw po bago mangyari ang krimen. May kakaiba ho ba? Sa paligid o sa kilos po ng asawa nyo? Ay, alam nyo kasi Mark, Juris, kami yung tipo ng matanda na may lakas pa kahit 70 anyos na. Ako, nakakapangahoy pa at si Gemma naman ay nakakapagtanim pa. Ay, basta aktibo kami. Pero nung mga araw bago mamatay si Gemma, naghihina siya. Nangihina rin? Bakit, Juris? Nagulat lang po. Yan din po kasi nangyari sa nauna. Oo, naghihina siya. Tapos, tahimik. Ang nakapagtataka pa, lagi siyang may ibang pagkain na dala. Ibang pagkain? Anong pagkain? Hindi ko alam Pero mga dinuguan, ganyan. Bopis. Kumbaga halos mga lamag-loob na dinadala niya kapag nagagaling siya sa kakahuyan. At ang matindi, katanghali ang tapat yun, ha? Bakit hindi nyo ho pinuna? Nag-iba rin kasi yung ugali niya noon. Nirarason niya na binili niya yon sa labas. Kahit na alam kong hindi niya hilig yon. Pero pag pinipilit ko siyang tanungin, naiinis siya at nagagalit. May isang beses na sinundan ko siya, pero alam niya, kaya nagalit din siya. Noon, inayaan ko na lang siya at hindi pinakailaman. Pero hindi ko alam, tayo na pala ang ugat ng pagkamatay niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Alam niyo may kaugnayan yun sa pagkamatay ni Nanay Gemma? Oo, hindi ako pwede magkamali. Dahil katanghali ang tapat din na magyari ang pagpatay. Ibig sabihin, nakita nyo ang pangyayari mismo? Hindi. Ganito kasi ang nangyari. Ano po? Kakain na kami noon. Pero gaya nga ng sinabi ko, lumalabas siya. Pumunta ulit siya sa kung saan. Pero hindi ko na napigilan at baka mainis na naman. Naghintay na lang ako noon na bumalik siya. Inaasahan ko na may dala na naman siyang ulam. Pero nung araw na yon, ang tagal. Matagal siya. Hanggang sa may nagsigawan na sa labas. Paano sigawan? Basta, yung bang mga pumapalakat. May mga pumapalaw din na para bang nakakita ng kung anong kababalaghan. Doon ako kinabahan. Kaya nagpakaripas ako sa kung saan nagtitimbunan. Doon ko nakita si Gemma. Walang malay. Gutay-gutay. Hindi na halos may surahan. Teka tay, hinay-hinay lang po ha. Ayos lang po kung hindi nyo agad maitutuloy. Naiintindihan po namin. Huwag niyong pilitin. Teka po, at kukuha ko muna kayo ng tubig. Hindi ko inakala ngayon hantungan ng asawa. Gemma, sana pala, sana. Inom po muna ho kayo. Sana pala, hindi ako natakot na sundan siya. Sana hindi ko inintindi kung magalit siya. Ang dami kong pagkukulang sa kanya. Huwag niyo hong sisihin ang sarili niyo, Tatay Jaime. Wala po kayong kasalanan. Ang dapat po nating sisihin ay ang salarin. Dapat malaman natin kung bakit at paano niya napapunta ang asawa niyo sa kakahuyan. Bakit siya nanghina at naging tahimik at magagalitin? Oo. Demonyo siyang hayop siya. Kung nakita ko lang talaga ang mukha ng hayop na yun. Pero nakita niyo po ba? Oo. May kumaluskos kasi doon ng malakas. Yun ay nung ako na lang kasama ni Gemma. Habang humahagulgol sa tabi niya. May biglang mga mabibilis na yabang. Sinundan ko yon. At nakita ko ang isang lalaking maitim. Nahubutuman. Katangkaran mo lang siguro, Mark. Tapos ang suot niya lang ay yung sombrerong pula. Ito. Nandito dahil nalipad yun nung hinabol ko siya. Nakuha niyo yung sombrero? Patingin nga po. Parang pamilyar. Kilala ko ang sombrerong ito, Joris. Kay Mang Donato. Ha? Siya? Siya ang salarin? Teka, hindi. Baka naman nagkataon lang na parehas sila. Wala pong magawa yun ni Mang Donato. Pero hindi ba ang sabi, kakaiba na ang kilos niya sa ngayon? Mahirap pa rin kumpirmahin, Joris. Tropa yun eh. Alam kong hindi niya yun magagawa. Yun ba yun nagluluto sa kabilang baryo? Opo. Malabo. Kilala ko yon. Pero kasing tangkad mo nga siya, no? Kaso hindi ako naniniwala magagawa niya yon. Tsaka,
may pagtatapat ako sa inyo, Mark. Juris, hindi ko alam kung maniniwala kayo. Pero ibang klase ang nakita ko. Ano ho yun, Itay? Parang hindi tao nakita ko. Yung pagkaitim niya, iba. Tapos yung kilos, yung pagtakbo. Basta, ewan ko. Para siyag, Aswang po ba? Oo. Teka, naniniwala kayo? Opo, at alam na rin namin. Ikaw na po mismo ang nagkumpirma ng hinala namin. Aswang ang salarin. Ibig sabihin yan, kung si Mang Donato yon, di aswang pala siya. Malabo. Hindi yun, Juris. Kasama ko siya dati pa. Hindi siya aswang. Paano kung naging aswang lang siya ngayon? Pwede naman yun Ewan ko. Mahirap pa rin malaman. Yung tito Ray niya, parehas lang din kayo ng height. At paano kung ginamit ng sombrero? Dayo siya, hindi ba? Paano kung nagpapanggap lang siya bilang tao? Hindi pa rin Ewan ko. Wala din ako masyadong alam sa aswang, Juris. Hahayaan kitang gawin silang suspect. Kukumpirmahin pa rin naman natin to Hindi ko inakalang maniniwala kay sa aswang. Dahil sa mga propesyon ninyo. Si Juris lang din po ang nagpaniwala sa akin. Tunay ho sila. At saksi rin mismo ako. Pero paano ngayon yan? Ako nga na matanda Wala rin alam sa aswang. Paano yan madadakip? Diyan na po kakailanganin ng tulong ng mga eksperto sa kababalagan. At meron ho akong tiyahing ganon. Huwag ho kayo mag-alala, Tay Jaime. Kami na pong bahala. Kahit na mahirap at nakakatakot, tutulungan ho namin kayo. Tatawagan na lang ho namin kayo pag kinailangan din namin ng tulong nyo. May cellphone ho ba kayo? Meron. Meron Teka. Kopyahin nyo na lang ang numero. Okay po. Yun. Salamat po. Salamat po sa oras, Itay. Nakikiramay ho kami sa inyo at ipinalangin niyo po sanang magtagumpay tayo sa laban na to. Oo naman. Maraming salamat din. Mauna na ho kami. Ingat po kayo. Kayo rin. Hindi na kami tumagal pa sa bahay ni Mang Jaime. Hindi na rin mapakali si Juris ng mga oras na yon. Pati ako kinabahan dahil sa reaksyon niya. Habang naglalakad pa uwi, nakaalalay lang ako sa kanya at tahimik ang paligid. Ramdam ang tensyon hanggang sa hindi na ako makatiis at binuksan ko na ang usapan. Juris, wait. Teka nga muna. Ano ba? Hindi mo natin pag-uusapan yung mga nangyari? Anong gagawin natin? Bakit hindi tayo magplano? Makakapagplano ba tayo sa daan, Mark? Pero kailangan pa rin natin pag-usapan. Ba't bigla ka na namang naging suplada? Hindi, Mark. Hindi ako nagsusuplada. Kinakabahan ako. Hindi mo naiintindihan yung kabang nararamdaman ko. Noong una, umaasa pa ako hindi nga ito aswang. Pero pagpirmado na natin. At talaga nabablangko rin ako. Kasama mo ako, Juris. Kinakabahan din ako. Lalo na't wala akong alam tungkol dyan. Kaya nga pag-usapan na natin dito sa daan bago pa dumating sa bahay at magdulot din ng kaba sa kanila. Kung maaari, tawagan mo na rito si Auntie Ligaya mo. Mas mabuti para malaman na natin ang gagawin. Hindi kasi ganun kadali. Subukan lang natin. Magtiwala ka lang dahil kailangan na to. Walang mangyayari kung iiwas lang tayo. Alam mo yan, Juris. Alam mo yan. Hanap muna tayo ng pwedeng masisilungan at tago. Dono, tara. Oh, yun. Sumagot agad. Sabi sa'yo Juris, isang mapanganib na kalaban. Bakit humantong sa ganito? Ha? Alam na niya agad ang sasabihin mo? Shh. Auntie, gutay-gutay ang mga biktima. Binapalatan. At bago sila paslangin, ang hihina at nagiging tahimik. Nagbabagong ugali. Pero kusa nilang pinupunta ng aswang sa kakawian. Isang lalaking matangkad, may katandaan at maitim daw. Ano ang edad ng mga biktima? Isang 17 anyos at ang isa'y nasa 60 na raw. Naku po, Bakit, Auntie? maliwanag ang buwan bukas, Juris. May magaganap na malaking salo-salo dyan. Hindi ba? Opo. Bukas ang araw ng piyesta sa amin. Ikaw si Mark. Paano niyo nalaman May na? isa pang magiging biktima. Mag-iingat kayo. Papunta na ako ngayon dyan at baka umaga ang dating ko. Juris, makinig ka sa sasabihin ko. Sige po, Auntie. Maghanap ka ng maraming pinagbalatan ng bawang. Balat ng kahoy ng kamangyang. Magpausok ka rin ng lupa at tugos. Bumili ka ng itim na kandila. Mga dalawa, tawagan mo ang kapamilya ng biktima. At kailangang nandyan na sila pagdating ko. Papunta na ako, Juris.
malakas ang kalaban. Auntie! Auntie! Anong sinasabi niyang malakas ang kalaban? Mark! Oh, bakit? Ano nangyari sa'yo? Nilalamig ka? Ngayon lang nagsabi si auntie ng ganito. Natatakot ako. Bumabalik ang takot ko. Nandito ako, Juris. Nandito ako. Poprotektahan kita. Kumalma ka muna dahil may mga kailangan tayong gagawin. Isipin mo rin papunta na ang tiyahin mo, kaya wala ka nang dapat ipagkaba. Dali na, sige na. Pilitin mo na munang tumayo at maglakad. Bumalik na muna tayo sa bahay bago gawin ang mga pinag-uutos niya. Tara na. Sir Jupiter, pinagpahinga ko muna si Juris saglit sa bahay. Kumalma rin naman siya at pagkatapos agad niyang tinawagan ang mga kapamilya ng biktima. Tinatawagan ko na si Ma'am Laika. Diyos ko, sana sumagot siya. Sige, ako nang tatawag mamaya sa kanya. Oh, yan na. Hello? Juris? Kumusta? Ma'am, kailangan ho namin kayong pumunta rito. Hindi taong kalaban natin. Huwag ho kayong mabibigla. Bakit? Isa itong halimaw. Literal na aswang ang pumatay sa anak niyo. At sinabi ng tiyahin kong albularyo na kailangan kayong pumunta rito bukas ng umaga. Aswang? Hayop! Sige, pupunta ako. Haharapin ko yan. Saan ko kayo, ma'am? Oo, salamat, Juris. Oh, ikaw naman ang tawag kay Tayame. Yun. Hello, Tay. Ang bilis May nahanap na ba agad kayong impormasyon? O may kailangan pa ba kayo? May makakatulong tayong eksperto sa kababalaghan at sa mga aswang, Tay. Kaya kailangan kayong pumunta rito bukas ng umaga. Talaga ba? Kaya niya ang kalaban? Opo, pupunta rito ang tiyahin ni Juris. Siya ang makakatulong natin. At sinabi niyang dapat kayong pumunta. Sige, pupunta ako bukas. Ano ba kailangan gawin? Meron ba? Wala naman ho. Nandito na rin naman yung sombrero. Wala na kayong dapat isipin. Basta aasahan lang po namin ang pagpunta niyo. Sige. Sige po, Tay Jaime. Kasado na ang mga taong kinakailangan. Pagkatapos noon, sinamahan ko na si Juris na kunin o bilhin ang mga kailangan ni Auntie Ligaya. At gabi na rin nang matapos kami sa paghahanap. Pagkatapos kumain, maaga rin kaming nagpahinga dahil sa pagod. Hindi ko na naisip kung anong pwedeng mangyari sa gabing yun dahil sa kampante namang dadating na si Auntie Ligaya. Ngunit sa hindi po inaasahan, may nangyaring masama kay nanay na nagpagising sa aming lahat nung madaling araw na. Sino ka? Ano ka? Ano ka? Anong gagawin mo sa asawa ko? Nay! Bitawan mo siya! Bitawan mo! Saan mo siya dadalhin? Tulong! Juris! Mark! Ang nanay mo kinuha! Anong nangyari? Anong nangyari? Tay, si nanay! Anong nangyari? May kumuha sa kanya. Mabilis, may tip. Parang halimaw. Ang nanay mo, anak! Aswang! Mark! Ang nanay mong sunod na biktima. Huh? Hindi pwede. Nasaan na si Auntie Ligaya? Parating pa lang siya. Juris, tulungan mo ako. Anong gagawin namin? Ang asawa ko, Mildred! Nanay! Halika, hanapin natin ngayon din. Hindi pa yun nakakalayo. Mag-ingat lang tayo. Tara na. Pumaripas kami papunta sa labas, Sir Jupiter. Hinanap namin siya sa kakahuyan at may ilan ding taong tumulong sa amin na maghanap. Paulit-ulit kami sa pagsigaw ngunit walang sumasagot sa amin. Wala kaming makitang siluet ng tao, walang naaaninagan ng liwanag ng buwan, walang umiiyak. Tanging mga manok lang at aso ang maingay. Hanggang sa malapit ng lumiwanag, wala pa rin kaming nakikita. Nawawalan na ako ng pag-asa noon nang biglang dumating ang tumatakbong si Tito Ray. Mark! Edwin! Juris! Si Donato ang nanay mo! Ha? Mark! Bakit o anong nangyari? Anong meron kay Mang Donato? Hindi ko alam. Parang wala siya sa sarili niya. Hindi ko siya maintindihan kung ano-ano mga sinasabi niya. Naglalaway at umuungol ng mabangis. Buat-buat niya yung nanay niyo papunta sa may bahay. Hindi nga niya doon sa higaan. Nandun si Mildred ngayon. At tara na, Mark. Sugudin natin ang Donatong yan. Teka lang, teka. Bakit po? Iba kasi talagang itsura niya. Hindi lang parang baliw kung titingnan. Hindi ko alam kung maniniwala kayo pero para siyang... Ano yung Tito Ray?
Para sa kasuhang. Ha? Sa halibaw. Kung ganon, nasa panganib ng nanay ko, Juris. Anong gagawin ko, Juris? Mark, tara na! Sugod na tayo! May plano ako. Dahil mukhang kilala pa rin ako ni Donato. Lilinlangin ko siya. Sumama kayo sa akin. Ganito ang gagawin natin. Lilinlangin ko si Donato para lumabas sa inyo. Kapag lumabas na siya, ako nang dahan-dahang kukuha sa nanay mo, Mark. Dadalhin ko siya sa inyo. Teka, sasama kami sa'yo. Hindi natin malilinlang si Donato kung kasama kayo. Ako lang makakapagpalabas sa kanya. Pero anong gagawin namin kay Donato? Paano namin siya lalabanan? Baka kung anong gawin niya sa amin. Sa tingin ko ay wala siyang kakayahang lumaban. At sa dami niyong yan, sa tingin ko kayang-kaya niyo siyang pigilan. Sige na, Tito Ray. Bago pa magutay-gutay ng demonyong yun ang inay ko, ilabas mo siya. Kayo na bahala ha. Ililigtas ko ang nanay mo, Mark. Huwag ka mag-alala. Hintayin niyo lang ako. Kumaripas papasok ng bahay si Tito Ray at matagumpay niyang nalinlang si Donato. Lumabas itong marahas at rumaragasa na akmang aatake sa amin. Natakot kami, nataranta at naghandang lumaban. Tapos kayong lahat! Mang Donato, hayop ka? Hindi ka tao? Alagad ka pala ng demonyo? Papatayin ka namin! Mark, mag-ingat ka. Baka bigla siyang sumugod. Aswang na siya. Itali mo na yun, anak. Baka makatakas pa. Sige na. Hintayin na lang natin si Ray. Sige na. Dakpin na yung demonyong yan. Subukan niyo! Hindi niyo ako matatalo! Teka, Mark! Huwag kayong lumapit! Hindi natin alam ang kaya niyang gawin. Kung naaakit niya at napatay ang dalawang babae, hindi siya karaniwang aswang. Hintayin na lang natin si Tito Ray at saka tayo tumakas. Patatakasin natin ang hayop na to. Hindi po sa ganon. May tamang paraan at oras ang paglaban. Kailangan po nating hintayin ng tiya ko. Mapapahamak tayong lahat kung papalag tayo. Tama si Juris, tay. Masyado mapanganib nga tingnan si Mang Donato. Susubukan kong puntahan si Tito Ray. Sino may sabing makakalagpas ka sa akin? Akala nyo ba malilin lang nyo ako? Kung paslain ko na lang kayong lahat ngayon. Mark! Bumalik ka rito! Halika muna! Umalis na tayo. Hintayin na lang natin si Tito Ray. Nasaan na ba siya? Sabi niya hindi ito lalaban na. At bakit hindi siya inaatake nito? Oo nga no, nasaan na siya? Tito Ray! Tito Ray! Nasaan ka na? Walang sumasagot. Ha? Magkasabot ba sila? Hoy, Donato! Nasaan ang tiyo mo, ha? Ilabas mo siya! Ilabas niyo ang asawa ko! Ay, Mildred! Hindi siya sumasagot. Mark, ano nangyayari? Ang nanay ko, Juris! Ang nanay ko! Nawalan siya ng malay. Hoy, hindi ka pwedeng mawala. Nasaan si Ray? Nasaan ang asawa ko? Auntie! Auntie Ligaya! Hindi aswang ang isang yan. Nakatakas na ang totoong aswang. Dalhin nyo ang taong yan pabalik sa bahay nyo, Mark. Tayo na muna sa inyo. Sa ngayon, babalikan natin ang kalaban mamaya. Pero ang asawa ko, Makakatayin niya ang nanay ko gaya ng ginawa niya sa mga naon ng biktima. Hayop na Rayan. Siya pala talaga ang aswang. Ano nga mangyayari, Auntie Ligaya? Hindi basta-basta gagalaw si Ray. Nasa iisang ritual ang ginagawa niyang pagpatay. May oras yan at hindi natin paaabutin doon. Huwag kayong mag-alala. May paraan at walang mapapahamak. Ngayon, sundin niyo ang sinasabi ko at bumalik na tayo. Juris, nariyan na ba mga kapamilya ng ibang nabiktima? Sana po. Tayo na. Marami tayong paghahandang kailangang gawin. May ibang presensya si Antiligaya ng mga oras na yon, Sir Jupiter. Mahiwaga, malalim, kahit na kinakabahan ako para sa nanay ko, nawala ito dahil sa mga sinabi niya. Nakakakalma, kaya sumunod kami. Pagdating sa bahay, sumalubong nga sa amin si Ma'am Laika at Tatay Jaime. Yan po sila, Auntie. Kung ganon, hayaan niyo munang matulog yung lalaking yan. Pinatulog ko lang siya at inalis ang hipnotismo.
Hipnotismo? Oo, at kailangan muna nating pag-usapan mula sa simula. Paano kayo nalinlang ni Ray? At ano ba talagang mga kakayahan niya? Hindi ko inakalang si Ray ang aswang. Dahil lang sa rito, hindi rin naman siya kahina-hinala nung una. Sino si Ray? Ano ang itsura niya? May maipapakita ba kayong litrato? Mark, Juris? Eto po, mabuti na lang at nakuhanan ko siya noon. Siya nga! Nararamdaman kong siya ang pumaslan sa anak ko! Demonyong yan! Siya galibo, Mark! Siya! Huminahon kayo! Pagsalitain natin sina Mark at Juris. Ano ba talagang nangyari? Umaasa kami na hindi ito aswang nung una, Auntie Ligaya. At wala kami kahina-hinala na yung hayop na rin na yun ang aswang. Magaling siyang umarte. Pero nung una pa lang may kakaiba na. Iba raw kung kumilos si Donato bago pa dumating si Ray. Ang weirdo rin. Hilig niya rin ang mga dugo at lamang loob. Tapos ayaw niya rin magpakita kapag nagluluto. May pattern din ang pag-atake niya. Nilililang niya muna ang mga biktima. Pinapahina at binabago ang ugali. Kapag ayos na, aakitin niya ito sa huling pagkakataon at saka papatayin. May mga iniwan din siyang clues. Yung nakasombrerong nakita ni Ma'am Laika at yung sombrerong napulot mismo ni Tay Jaime. Magkaugnay ito at kay Mang Donato ang sombrerong yun. Hindi ba? May sakit din na hindi maintindihan ng asawa ko. Yun nga, huli ko na rin napagtanto, Tay. Nangihina na rin pala siya ilang araw na at nananahimik. Ngayon ko palang naiisip ang lahat. Nalinlang niya kayo mula pa noon. Mukhang alam niyo naman na Mark at Juris. Pero ipapaliwanag ko na rin. Pinagplanuhan ito para sa isang ritual. Ritual? Oo. Isang ritual na ang bahagi ay 3 babae sa magkakaibang grupo ng edad. Ang magkakaibang dugo at laman. Kung makumpleto, ang magbibigay sa kanya ng immortal na kapangyarihan at kakaibang lakas. Paghaharian niya ang sangkatauhan pag nagkataon. Pero paano niya kami nalinlang? Plinano niya ito. Alam niya ang tungkol sa gaganaping fiesta noong paman. Ngayon siya nakatakdang maghasik ng lagim. Ginamit niya si Donato at nakahanda na ang pagpapanggap niya bilang tagaluto. Sinadya niyang maisip niyo na si Donato ang aswang para magawa niya ang kagustuhan niyang itakas ang nanay mo, Mark. Pero may maliit siyang detalye na nakalimutan. Kaya masusundan natin siya kahit saan pa siya magtago. Ang sombrerong sinuot niya. Oo, yun ang gagamitin natin para matuntun siya. Ngayon, nalinlang man kayo, ay may paraan para maghiganti. May paraan para mabawi ang nanay mo, Mark. Ano ang plano? Ganito ang kailangan nating gawin. Lulutuin ko sa banal na tubig ang mga balat ng bawang, mangyan, pati na ang sinunog na lupa at tugos. Ipapahid natin ang mga ito sa mga dalakong tinik na ipapasak natin kay Ray para manghina siya. Yung 2 kandilang itim, Auntie. Yan ay para kay Laika at Jaime. Isasagawa natin ang ritual ngayon. Mula sa inyo, tatawagin ko ang kaluluwa ng mga namatay para magbigay ng karagdagang lakas at proteksyon sa ating lahat. May kapangyarihan ang kaluluwa ng mga namayapa sa karahasan dahil may dala rin silang paghihiganti at galit. Kailangang makuha ito ng liwanag at hindi ng dilim. Ang mga itim na kadila ang kukontra rito. Alin pong uunahin natin, Auntie Ligaya? Pakukuluan ko na mga sangkap, Joris. Ihanda mo na si Laika, Jaime at ang mga kadila. Gumawa ka ng malaking bilog na guhit sa lapag. Ginawa ni Auntie Ligaya ang sinabi niya at sumunod din si Juris. Noong handa na ang lahat, pumikit kami at tumahimik ayon sa utos ni Auntie Ligaya. Huwag daw magsasalita at mumulat hanggat maaari. Siya lang ang nagsalita noon at nagsimula na ang ritual. Tinatawag ko kayong mga inapidang halimaw. Ipahiram ninyo ang inyong
natatanging lakas at damdamin. Isipin ninyo ang mga naiwan para mabigyan kayo ng katarungan. Pasukan ninyo ang inyong asawa at ina. Hayaan nyo kami pakiusap, mga kaluluwang ligaw. Gusto ko pang mabuhay muli. Ilabas mo ang aswang. Papatayin ko siya. Papatayin ko ang lahat ng masasama. Gayong nakatapak muna ako sa lupa. Hindi na ako malilinlag. Ilabas niyo ang aswang din! Huminahon kayo. Kung gusto niyong makaganti, sumapi kayo sa liwanag. Huwag niyong hayaan na kainin kayo ng dilim. Kayla! Gemma! Yakapin niyo ang liwanag! Yakapin ninyo! Mahangin noon pero nanahimik kami na jury sa Tatay Edwin. Lumalakas din ang kapit na bawat isa pero walang nagpatinag. Hanggang sa biglang dumaloy ang mainit na hangin at umiyak ang totoong Laika at Jaime. Nangyari na ang ninanais nating lahat. Nakipagtulungan sa atin ang mga biktima. At alam kong naramdaman nyo ito, Jaime, Laika. Opo, nakausap ko mismo ang aking anak. Salamat po. Muli ko nga siyang nayakap dahil sa ritual. Sige po, Ma'am Laika. Tay Jaime, iiyak niyo lang po. Magpahinga po muna kayo dyan sa may gilid. Kami na ho munang bahala. Ano na palang mangyayari, Auntie Ligaya? Si Donato! Gumagalaw! Bumabangon si Donato! Hindi nyo kailangang maging handa. Walang gagawing masama si Donato. Bumalik na ang dati niyang pag-iisip. Hindi siya aswang. Anong nangyari? Nasaan yung matandang lalaki? Matandang lalaki? Donato, napasailalim ka sa matinding hipnotismo. Isa yun sa mga kakayahan ng malupit na aswang na nagpakilala sa iyo bilang Ray. Nalinglang ka niya at pinagawa ng masasamang gawain. Ha? Anong ginawa ko? May pinatay akong tao? Wala akong alam, Mark. Kuya Edwin, wala akong alam sa nangyari. Blanco ako mula na makita ko ang lalaking yun. Naiintindihan namin, Donato. Wala kang kasalanan. Hindi mo na kailangang malaman pa ang mga ginawa mo, Mang Donato. Si Rhea may pakana ng lahat ng ito. Huwag ka na mag-alala. Pero, nagbalin lang pa rin ako. Hayaan yung bumawi ako. Anong magagawa ko? Hindi na kailangan. Donato, naisip ko na ang magiging papel mo. At ito na ang pinakamagiging plano. Makinig ho tayong lahat. Sino sila? Si Auntie Ligaya yan at si Juris katrabaho ko. Makinig ka muna, Mang Dato. Kailangang matuloy ang fiesta. Kailangang paniwalain si Ray na magkakaroon pa rin ng salo-salo. Ito ay para na rin sa hindi tayo maistorbo ng mga residente. At kung may salo-salo, kailangan ng mga pagkain. Si Mang Nato ang magluluto. Ganun na nga. Doon ka babawi, Donato. Ayos. Kayang-kaya ko po yan. At kayong lahat na natira, sama-sama tayong susugod sa kung saan man naroon si Ray. Bibiglain natin siya. Sigurado akong aatake siya kapag mataas na ang buwan. Pero uunahan natin siya. Bago sumapit ang dilim, gagawin ko na ang ritual. Tapos na rin noon ang pagbabasbas sa mga tinik. Pero wala kami mga kakayahan, Auntie. Anong maitutulong namin sa inyo? Kailangan ko lang ng taga-suporta sa likod. Maniwala lang kayo sa akin at mabibigkas nyo rin ang mabibigkas ko. Kayo naman, Mark, Edwin at Jaime, ipapasak nyo ang mga tinik.
Isa rin sa inyo ang bahala para mabawi si Mildred. Huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat para hindi kayo masugatan ni Ray. Wala pa sa kanya ang hinihintay niyang lakas. Kaya kahit magpakatuso pa siya, sigurado na ang tagumpay natin. Ayos ba? Ayos. Nabasbasan na ang lahat ng tinik. Nagawa na rin ng ritual ng pagtuntun sa posisyon ni Ray. At ito raw ay nasa pusod ng kakahuyan na malapit sa mismong lugar na pagsasaluhan. Nasa ilalim sila ng lupa. Nagluto na rin si Mang Donato noon hanggang sa dumating na ang oras ng pagsugod. Sama-sama kaming pumunta sa lokasyon na nababalot pala ng panangga. Hindi ko inaasahang marunong gumawa ng panangga. Hindi pala siya kasing hina gaya ng inaakala ko. Paano ho yan, Auntie? Paano tayo makakalapit? Wala yan. Isang bulong lang. Yan. Pwede na tayong magpatuloy. Pero paano natin siya mapapalabas? Paano namin makukuha si nanay? Lumikod muna kayong lahat. Kailangan ko ang lakas ng kalikasan sa ritual na ito. Hihilahin ko ang kanilang mga pisikal na anyo papunta sa itaas. Pwede pa yun. Maniwala lang po tayo, Itay. Kaya ni Auntie yan. Lumakad ang hangin noon at masakit sa mata ang mga alikabok na lumipad kasabay ng mga tuyong dahon hanggang sa may biglangang umungol. Si Ray at nasa likod niya ang walang malay kong nanay. Hayop ka! Nagtiwala kami sa'yo. Ibalik mo ang asawa ko! Lubayan mo siyang demonyo ka! Mamatay ka na! Papatayin ka namin! Niloko mo kami! Kayo ang nagpalinlang, mga hangal. Kasalanan ko bang mga mangmang kayong lahat? At hindi ako natatakot sa inyo. Kahit na magsama-sama pa kayo, isang maling desisyon na hinuli niyo pa ako. Hindi mo ako kilala, bata. Hindi ka babanaw sa mga aswang na naharap ko at tinalo. At bakit ba nakalusot ka pang bubwet ka? Hindi ako tulad nila. Ipapakita ko sa inyo ang lakas ko. Bibigyan kita ng pagkakataong magbago ng isip. Kung gusto mo, ibabalik ko ang iyong pagkatao. Ibalik mo sa amin ang babaeng yan. At pupurgahin kita. Ano ako? Aso? Hayop ka! Isa kang demonyo. Hindi ka matutulad sa aso. At kahit na maging tao ka, mabubulong ka sa kulungan at sa impyerno. Hindi rin ako bababa sa katulad yung mga uring basura. Tapusin na natin to. At kakainin ko na kayong lahat pagkatapos ko makuha ang pagiging immortal. At walang katumbas na kapangyarihan. Maganda kayo! Nagkaroon ng palitan si Auntie Ligaya at Ray nung una. Mukha pang ang mas malakas si Ray hanggang sa matutunan ni na Juris ang ritual. Sabay-sabay silang bumulong hanggang sa manghina si Ray. Doon na kami nagkalakas ng loob na ipasak ang mga tinik at binawi namin si nanay. Doon tuluyang nanghina si Ray at napahiga siya sa lupa. Anong ginawa niyo sa akin, ha? Hindi ito pwede mangyari. Hindi niyo ako matatalo. Wala kayong ibabanaw sa lakas ko. Anong nangyari? Anong ginawa niyo? Babalikan ko kayo! Babalikan ko! Wala ka pang lakas, bata. Isa ka lang nangangarap sa kawalan at hindi mo kakayanin ang liwanag na dala namin! Hayop ka! Hayop! Sa wakas, naipagiganti ko na rin ang kasawa ko. Mananahimik na rin ang anak ko. Nabawi din namin ang asawa ko. Sa wakas, Juris, nabigyan na natin sila ng hustisya. Ang kailangan na lang ay kung paano natin ito i-report. Hindi na muna mahalaga yun sa ngayon, Mark. Ang mabuti pa, iuwi na muna natin ang nanay mo. Sumali rin tayo sa salo-salo at saka magpahinga.
Sumali nga kami sa salo-salo at natapos ang gabi ng matahimik. Kinabukasan, nagpaalam na rin si Tay Jaime at Ma'am Laika. Sumunod na rin nun si Auntie Ligaya. Nagpasalamat naman kami sa kanilang lahat, lalo na kay Auntie Ligaya. Ang dalawang na biktima ay todo rin ang iyak at tuwa. Kalaunan, dumating na rin ang oras na babalik kami sa opisina para mag-report ng nangyari. Sa daan na lang kami umisip ng paliwanag. Wala tayong ibang maipapaliwanag kundi sabihin ng laban ng suspek. Nakumpirma rin naman natin eh. Marami tayong magiging saksi. Tsaka, nasa atin pa rin ang labi ng kanyang katawang tao. Kahit na siya ay isang aswang. Yun nga ang mangyayari. Oh, bakit ka naman nakangiti? Ha? Natutuwa lang ako. Siyempre, nalulungkot para kay Tay Jaime at Nay Laika. Pero natutuwa akong naibigay natin ang hustisya. Kahit na grabe ang kalaban. Ibang klase rin kasi ang Auntie Ligaya mo eh. Sabi sa iyo eh. Pero oo nga no, ipinagpapasalamat ko na rin na sa atin ito napapunta. Kumbaga, paano kung ang nag-imbestiga ay yung mga walang alam sa kababalagan? Kaya nga, at mabuti na lang din, hindi tayo nahuli. Alam mo, parang nakatagda nga mangyari. Ano? Parang sinadya ng Diyos na sa atin mapunta dahil tingnan mo, may kaugnayan sa akin ng biktima. Tapos sa'yo naman yung magliligtas. Parang nakasulat ba? Siguro, distinto tayong dalawa. Ha? Sira. I mean, alam mo na yun. Sa trabaho, ano ka ba? Kaya nga, sa trabaho nga. Alam bang sinasabi ko? Pagmaneo ko na nga lang dyan. Ako na ba ang partner mo simula ngayon? Tingnan natin. So, gusto mo? Hindi no, sira. Tumigil ka nga. Mas matanda at mas mataas pa rin ang posisyon ko sa'yo, no? Hindi naman tumabiro eh. Puno lang kami ng kwentuhan hanggang sa makabalik ng opisina at makapagpahinga. Naging successful naman ang investigation namin at gaya ng sinabi ko, maraming beses na nagkasama pa kami sa iisang trabaho. Ilang beses din na nagkaroon pa ng kababalaghan pero saka ko na lang siguro yun ikikwento. At hindi nyo man naitatanong, nagkakamabutihan na rin kami ni Juris sa ngayon. Pero hindi ko na ikikwento dahil hindi naman ito love story. Kaya naman hanggang dito na lang po ang kwento ko. Mag-iiwan na lang po ako ng katanungan. Kung kayo po si Ray na isang aswang na may kakayahang maging malakas at maging normal, gugustuhin nyo ba yun? Bakit oo? Bakit hindi? Sana po sagutin nyo ito. Muli ako si Mark at hanggang dito na lang po. God bless at maraming salamat po sa inyong lahat.